guys, itong si Microdot Lending Corporation ay may isang loan app na si Cashback. Ewan ko saan nanggaling tong pangalan na to na may 4.8 stars pa sa Google Play Store, guys. Remember, hindi lahat ay okay kahit na mataas yung rating. Kaya, bago pa man kayo mag-download ng loan app na to, parang pare-parehas na naman yung promise nila. Tinry ko na siya, guys, para sa inyo. And after watching my video, that's when you decide kung okay ba yung loan app na to. So, keep watching. Hello everybody! Welcome back to another vlog. Isa namang loan app yung susuriin natin. And before anything else, kung hindi pa kayo subscribe sa channel ko, be sure you're subscribed. Because dito sa channel ko, guys, nagbibigay po ako ng tamang expectations about different loan apps. So kung subscribe kayo, ay hindi kayo mahuhuli kapag ako'y nag-vlog ng isang loan app na yung legit na legit. But for now, pag-usapan muna natin tong si Cashback na din-download ko siya. Ako na muna yung nag-try para sa inyo, guys. And I hope meron kayong matutunan sa video na to at malaman nyo kung anong meron sa loan app na to. Huwag nyo munang i-download, mga guys. So under to sa kay Microdot Lending Corporation, listed po siya sa updated na list of recorded online lending platforms dun sa website ni SEC. But that doesn't mean na okay siya. Kahit parang napakaganda ng mga screenshots niya. So sabi dun sa Google Play Store, meron pa siyang 4.8 stars ha. Pwede. Aside for that, sabi niya, 3.3% per day. Tsaka 91 to 180 days. Parang too good to be true naman to, mga mare at pare. Dun pa lang sa screenshots niya, parang naaamoy ko na parang, ba't may ibang mga apps na nababanggit dito? So, dapat, ganun tayo, guys. Dapat running tayo sa mga ganito. Security and privacy, mga ganun pa yung mga features niya. Ay, nako. Para daw to sa mga Filipino citizens with valid residence must have an active mobile number and government-issued IDs. By the way, guys, it has the option na pwede mong i-delete yung account. Please confirm mo talaga gusto mong magpa-delete. Okay. So, bago tayo balikan na lang natin yan mamaya, ha. So, ayun mga best, yung loan app na to, din-download ko siya at sinubukan. And yung mga, pagkatapos ko i-download, bumungad ka agad na may pro pa siya. Wow, pro. Anyway, so easy borrowing, start here. Pag-click mo ng apply now, lalabas yung kanyang permission or license. At ito po yung mga sisilipin niya sa cellphone natin. Kasama na doon kung anong meron sa cellphone natin. Kaya dapat inaalam din natin. Inaalam nyo rin muna kung anong meron dito bago kayo mag-apply. Kasi bibigay nyo ba ng permission yung mga loan app na hindi pa kayo sure kung okay ba o hindi, di ba? Maglalagay po kayo ng active mobile number. I-click nyo yung obtain. Lalagay yung code, saka kayo mag-click ng login. And of course, bago makapagpatuloy, dapat nag-check kayo dito na nag-agree kayo sa privacy policy niya. Kaya dapat maingat tayo, guys, ha? May mga tips pa siya kasi gusto niyo lahat ng permission. Bigay mo yata dito, eh. So, wala akong choice kasi I have to keep moving. Kaya yun, nagbigay din ako ng aking basic info. Mga, alam niyo na yan. Familiar na kayo dyan. And then, meron pa siya mga job type, working years, mga ganon. So, kahit na sinabi mong housewife, self-employed, hihingi pa rin siya ng ilang years ka nag-work, payroll cycle, company location, company name, stuff like that. And hihingi po siya ng 3 contacts at isang guarantor. FYI. Hindi mo pwedeng tawaging guarantor yung isang contact na walang pinirmahan, guys. Para ikaw ay maging guarantor, dapat nag-agree ka na maging guarantor. Dapat pumirma ka. Hindi yung basta-basta ka na lang pinulot sa phone book. Kaya hindi tama yung maglagay siya dito ng guarantor. Dapat contact reference lang or reference. After 3 contacts, actually 4, kasama yung guarantor, hihingi na po siya ng ID. So, UMID, SSS, TIN, passport, driving license, postal ID, voter ID. Ilalagay mo po yung mga name, particulars. Pero guys, pagkatapos mong picturean yung ID mo, nakaka-capture na po niya yung number, yung birth date, and your gender. Yung galing, ano. Hihingi siya ng not just 1, but 2, at pwede ring 4 na disbursement account. So, yung binigay ko is GCash. At pagkatapos nun, lumabas to, bakit may quick loan? Bakit may FinQuick? Bakit may Philly loan? May credit wave, EasyFin. Rehistrado ba yung mga to? Anyways, guys, buti naman at yung loan app na to ay hindi naman pala siya auto-submit. Kasi, kinlik ko yung isa lang naman pala yung lumabas na may withdraw. Nung kinlik ko yung withdraw, buti na lang, guys, at hindi siya auto-submit. Pero hindi ko gusto dito is, pinakita niya lang yung amount na pwede kang ma-approve. Pero wala pong breakdown kung magkano yung ma-approve sa'yo. So, ingat-ingat po tayo sa mga ganito. So, sinabi niya rin may service fee na 1,290, pero hindi niya in-indicate kung ibabawas pa niya to sa 3,000 or hindi. Or ipapatong ba niya. So, ayaw natin sa mga loan apps na, kasi baka it's a trap lang po, mga guys. So, kahit na sinasabi niyang may 30 pesos pa siya na next mong repayment, but
Parang feeling ko parang drama lang yan eh. Parang yun kunyari long term siya. After 7 days, kung sakali man ay ma-approve ka at hindi, well, hindi nating alam kung buo nga yung matatanggap, ano? Babayaran mo siya sa loob ng 7 days, almost bayad ka na. So I think para tulad lang siya ng ibang mga loans na na-encounter na natin. So, ayun, nagpa-delete po ako kasi hindi po ako sold out sa ganitong klaseng mga style ng mga loan apps. So, I really hope na na-delete nga niya yung aking information. And I hope, guys, napanood niyo yung video. Kasi hindi po biro na, hindi po laro-laro, guys, na basta-basta na lang tayo nagsasabit ng ating mga personal information. Sa mga loan apps, baka ma-shock lang tayo, no? So, nakakatakot yung ganito. So, kahit na doon sinasabi niya mataas yung rating niya sa Google Play Store, na rehistrado siya, pero may mga, I still have questions. Pag medyo may doubt ka sa isang loan app, naku, iwasan na lang. So, yung loan app na to, sinasabi niya 4.4 star siya, pero hindi po lahat natutuwa sa style niya. Hindi naman pala withdrawable, hindi naman pala totoo ng papautang to. Scam siya. Waste of space sa cellphone niya and time. Red flag na dapat yung mga ganyang remark, guys. Yun lang yung masishare ko today. Kung meron kayong mga ibang mga loan apps na gusto nyong pasilip, let me know in the comment section. Iba po talaga, guys, yung nag-iingat at nagiging praning. Kasi kahit na may delete account siya dito, pero malay natin, diba? So, until then, that's all for today. See you on my next vlog. Bye!